po tayong karanasan sa kabutihan ng Panginoon. Yung 2 years po na nasa bahay tayo, alam ko lahat tayo, merong mga moments na salamat sa Panginoon dahil pinagpala niya tayo. Yun po ang aawitin natin ngayon, na ang kanyang pagpapala ay sapat na at higit pa. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Sabay-sabay po nating awitin. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Minsan pa po, sabihin natin sa Panginoon, ayoko pangamba dahil alam ko na ikaw ang aking provider. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahihiling pa, wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na ngang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay sapat na at higit pa. Panginoon, ikaw lamang po ang nakakita ng lahat ng mga naranasan po namin, O God. Meron po sa amin na nabawasan ng salary or even nawalan ng trabaho, Panginoon. Pero nananatili po yung katotohanan, O Diyos, that after the pandemic, Panginoon, nananatili, and even during, you're always good and you're always God. Thank you, God, for your faithfulness. You said in your word that it is good to give thanks to the Lord. At yun po, Lord, yung gagawin namin ngayong moment na to, Lord God. We are going to sing of your goodness, of your mercy that never fails. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let us all sing that all my life, God, you've been faithful. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, oh God. I love your voice. The Lord has led us through the fire. You have led me through the fire in darkest night, in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Why don't you remember how He has been so good to you? And all my life you have been faithful. Declare it, Christian. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me once again. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let us declare that all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Once again, all my life the Lord has been faithful to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us make that decision, that I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Tell that to yourself. I will sing of the goodness of God. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Lahat ng nilikha ay luluwalhatiin ka. Ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. O kay buti mo, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago.
Hallelujah, Lord. Purihin ka aming dakilang Diyos. Purihin ka aming dakilang Diyos. Hallelujah! You are good. You are good, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. And today, we will declare of your goodness, your faithfulness to us, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ikaw ay aming dakilain. Hanggang sa matapos po ang gawain na ito, ikaw ay aming luwalhatiin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! We praise you. We praise you. In Jesus' precious name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Manatili po tayong nakatayo at atin pong basahin ang salita ng Panginoon. Ayan. Ang ating pong text sa hapon pong ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 24, beginning from verse 36 until 51. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 36. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father, as it was in the days of Noah. So it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. 2 men in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for the servant whose master finds him doing so when he returns. Truly I tell you, he will put in charge of all the possessions. But suppose the servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time, and he then began to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards. The master of that servant will come on that day when he does not expect him, and an hour he is not aware of. He will cut him to pieces and assign him to place with the hypocrites, where there will be weeping and gnashing of teeth. Maraming salamat sa pagkabasa at pagpalain po ang salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo na sa hapon pong ito. Ang ating pong title ng mensahe sa hapon pong ito ay Be Ready of the Coming of the Lord. The second coming of the Lord Jesus Christ is certain. Tiyak po na ang ating Panginoong Hesus ay babalik muli. And one of the questions that is very important is this: when will be the time of His return? When will be the time of His coming? In fact, ito rin ang mga tanong ng mga disipulo dito po sa bahagi o sa talatang ating pong binasa. At kung balikan po natin ang chapter 24 verse 3, ito po yung tanong ng mga disciples sa Panginoong Yesus. Sa verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming of the end of the age?
base sa dalawang nakaraan na preaching, dalawang Friday nakaraan, ang topic po na tinalakay ni Pastor Romy ay pinagatang The Signs of Our Time. At ito po ay sumasagot sa katanungan ng mga disipulo na ano ba ang mga sinyales sa iyong pagbabalik muli. So yun po ang kasagutan. And the last Friday ay ang preaching naman ni Pastor Butch na pinamagatang, ano yun? Jesus is coming again. At ito naman ay tumatalakay sa actual na pagdating, pangyayari ng Panginoong Hesus doon sa pagdating niya. So nabanggit din ng Pastor Butch yung chronological events. Ang mangyayari sa church sa hinaharap. Sa kasalukuyan, andito po tayo sa panahon ng church age. Kung atin po i-figure out yung sinasabi at yung PowerPoint ni Pastor Butch, ay makikita po natin doon yung church age. Makikita po natin ang rapture, and then makikita after that yung tribulation, and then after end of tribulation ay naroon po yung second coming, and after the second coming ay naroon din po yung millennial reign of Christ. And after that, the least, or the last but not the least, ay yung pong the judgment day, or final judgment. So yun po yung chronological events na tinalakay ng ating Pastor Butch. At ngayon ay ating pong tatalakayin ang panghuli sa dalawang two compound questions ng mga disipulo sa Panginoong Yesus. At ang pangalawa at huli na ating pong talakayin ay, when will be the coming of the Lord Jesus Christ? Kailan nga ba babalik ang Panginoong Hesus? In fact, mahalaga ang tanong na ito sa mga disipulo, maging sa bawat isa sa atin na mga mananampalataya. Di po ba? Sino po dito ang excited na babalik na ang Panginoong Hesus? Amen. Praise God. So, para bang importante, mahalaga itong bagay na ito na tanong sapagkat katulad ng kapag ang isang kaibigan mo, ay magsasabi siya na, nakahanap na ako ng trabaho. Di po ba, yun ang first job niya, ang pinaka-exciting na tanong mo sa kanya ay, kailan ka na mag-umpisa? Di po ba? Sino po dito ang may balak mag-asawa? Maghanap or stay. Kapag ikaw o ang kaibigan mo ay magsabi sa iyo na, mag-aasawa na ako. Ikaw bilang kaibigan, ang tanong mo kaagad sa kanya, excited ka na eh. Ano ang tanong mo sa kanya? Kailan ba ang kasal? May nagsabi dito, sigurado ka ba? Sigurado ka ba, Melvin? Andyan si si Melody, nakikita ko dito. Sabi ko nga sa'yo, dikit ka lang sa akin. Hindi mo na kailangan hanapin. Let's joke, mga kapatid. Now, let's take a look at verse 36, ating pong pagpapatuloy. Sabi ng verse 36, but about that day or hour, no one knows, not even the angels, nor the Son, but only the Father. Kailan nga babalik ang Panginoong Hesus? Walang nakakaalam. Kahit na ang mga anghel at even ang anak, sino lang kung hindi ang amang Diyos lamang ang nakakaalam sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Now when Jesus saying this, nor the Son, but only the Father.
Jesus is referring to himself as the Son of Man because he is 100% human. He is not talking about the Son of God. Kasi ang Panginoong Hesus ay he is 100% human and he is 100% God. So, nung sinabi niya na only the Father, even the Son, he is referring to the Son of Man. By the way, Jesus is always referring to himself as the Son of Man. Sapagkat alam niya na siya ay anak ng Diyos nang siya ay pinapapunta ng Diyos Ama. So, huwag kayong maniwala kaagad. Huwag kayong basta-basta maniwala kaagad. Kapag mayroong magsabi po sa inyo na babalik na ang Panginoong Hesus sa kinabukasan, o babalik na ang Panginoong Hesus sa sunod na buwan o sa sunod na taon, huwag kayong basta-basta or maniniwala. Why? Malinaw po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. That no one knows, even the Son, but only the Father who is in heaven. Maalala ko po noong siguro mga 1990s, bago o yata kami pumunta dito sa Bahrain, ay meron pong, meron pong isang propeta ko na nagsasabi na babalik na ang Panginoong Hesus. Kung hindi ako nagkamali, exact date, somewhere in December. Okay? At marami pang iba na nagsasabi na babalik na si Jesus Christ eksakto sa ganitong petsa. At ang pangalan niya, kung hindi ako nagkamali, ay pangalan niya ay si Bang Ikha. Okay? I think he's somewhere in, it's a Korean, yung kanyang nationality. But I'm not so sure about that. But alam ko, natandaan ko pa ang kanyang pangalan. No? At I'm sure kayo din, maaring ilan sa inyo nakakaalam noon. So, kapag may magsabi na ganitong petsa, ganitong buwan, ganitong taon, mga kapatid, huwag kayong basta-basta maniwala at huwag kayong maniwala sapagkat malinaw ang sinasabi ng Panginoong Hesus that no one knows except the Father who is in heaven. Walang sino mang nakakaalam. Yan ang diretsahang sinasabi at sagot ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga disipulo na nagtanong sa kanya. However, Jesus gave a hint, okay, of what is the coming or the second coming of Jesus Christ look like. Nagbigay siya ng mga clue. Nagbigay siya ng mga pangyayari upang ang kanyang mga disipulo ay malinaw sa kanila at meron silang batayan kung kailan nga babalik ang Panginoong Hesus. In verse 37, ito po ang sinasabi, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. Ito ang ibinigay na clue ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Na ang pagbabalik muli niya, or ang pagbabalik ng anak ng tao ay katulad ng panahon ni Noah. Ano nga ba ang panahon sa panahon ni Noah? Tingnan po natin ang verse 38 and 39. Ito po ang sinasabi. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage after the day Noah entered the ark, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Malinaw po, ang buhay ng mga tao sa panahon ni Noah bago dumating ang baha ay normal na normal lang. Ang kanilang kinasanayan ay tuloy lang. Ano ang kinasanayan nila? Kumain, uminom, at mag-asawa. Kumain, uminom, at mag-asawa. Yun lang ang kanilang routine sa kanilang buhay. Ang pagiging kumag. Bagong word yan, Pastor. Kumag.
By the way, meron pong bagong kumalat na sakit ngayon. Bagong tuklas na sakit. Ang sakit na yun ay kumag. Ano yung pastor? Kumag. Kumain, uminom, mag-asawa. Sabihin mo sa katabi mo, kumag ka ba? Ang kanilang pinagkaabalahan ay ang mga bagay lamang sa mundong ito. They are being preoccupied of the things of this world alone, only, just to satisfy their desires. Sa kabilang banda, ang mga tao din sa panahon ng second coming of the Lord Jesus Christ ay kapareho lang din sa panahon nung time ni Noah. Walang pinagkakaiba. Mga tao pagdating na madatnan ng Panginoong Hesus ay mahilig ding kumain, uminom, at mag-asawa. Unawain po muna natin ito. After the rapture of the church, meron bang church na mag-exist? Oo, meron. In fact, ang mga taong maiwan sa rapture, take note of this, ang mga taong maiwan sa rapture ay mga taong nasa loob ng iglesia, nagsisimba, pero in one way or another ay walang tunay o real na relasyon sa Panginoong Hesus at walang pagtanggap sa Panginoong Hesus. That means fake Christians. Kasama din yung mga taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ngunit hindi nagpapatuloy. Sila yung magiging church sa panahon ng tribulation, immediately, right after the rapture. Of course, nakita nila, nasaan na si... Hanapin. Totoo nga may rapture. Totoo nga na yung sinasabi ng salita ng Diyos. And that is why, dahil automatically, when they will come into realization, kaagad na sila ay mananampalataya, kumbaga yung mga salitang narinig nila, bago pa ang nagaganap o magaganap ang rapture, ay biglang automatic mag-convict sa kanila, and then sila ay doon magsimula na sila ay magiging mananampalataya. At sila ay magkaroon ng church. By the way, ang mga tao noon ay mas stronger sila sa kanilang pananampalataya. Kasi, can you imagine that time, during the tribulation, di po ba, doon magpakilala na kapag, ikaw ba ay mananampalataya sa Panginoong Hesus? Kapag ikaw ay mananampalataya, i-denounce mo. Kasi kung hindi, Gusto niyo ba na maranasan pa niyo yung tribulation? Sino po? I'm sure wala po na may gusto. While during those tribulation period, the wicked will continue to do evil. Tulad ng kapanahonan ni Noah. Sila'y relax at komportable. Sila na mag-enjoy sa buhay dahil isipin niyo, bakit sila mag-enjoy? Kasi sila lang yung may karapatan. Sila yung may permit to buy. At ang pagiging permit nila ay walang iba kung hindi ang tatak ng 666. Kapag wala kang tatak, you cannot buy. So hindi ka mag-enjoy. Walang Jollibee na at that time doon sa mga Kristiyano. Ang mag-enjoy lamang yung mga wicked, yung mga hindi sumampalataya, yung mga unbeliever, at hindi tinanggap ang Panginoong Hesus. Kaya nga, yun ang kanilang kapanahulan. Samantalang, during this time, during this tribulation, ang mga mananampalataya ay hirap na hirap. Sobrang hirap, kumbaga. At sila ay nasa gitna ng hirap at kapighatian. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, for the sake of the elect,
God will shorten the time. Because if not, nobody will survive. Dahil sobra-sobra na ang kahirapan na walang sukat na kapantay. It will be unequaled, yung kahirapan, during this tribulation. Kaya nga sinasabi ng Matthew 24 verse 22. Ito pong sinasabi, if those days had not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. Ito ang dahilan kung bakit babalik na ang Panginoon. Dahil sa sobra-sobra na ang kahirapan ng mga mananampalataya during this time. In verse 40 to 41, dito mabubulaga ang mga wicked or unbeliever. Sabi ng verse 40 ng Panginoong Hesus, 2 men will be in the field, one will be taken, and the other left. 2 women will be grinding with a handmill, one will be taken, and the other left. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang mga unbeliever or wicked ay magugulat na lamang sa pagdating niya. Sapagkat bigla na lang sila'y kukunin at dadalhin doon sa kaparusahan, doon sa lugar ng Hades. Ano yung Hades? Hades is a place where the wicked dead resides and are punished. And take note, in the final judgment, doon po sa Revelation chapter 20, verse 13 and 14, ito po ang sinasabi doon sa final judgment. Death and Hades will be thrown into the lake of fire. So meaning, dito makikita po natin na kukunin ang mga unbeliever at dadalhin doon sa kaparusahan. At saan yun? Doon sa Hades. Ang clear picture po ng Hades, mga kapatid, ay yung si Lazaro at yung rich man. Di po ba? Diba? Si Lazarus, alam po natin, at rich man doon sa nandoon ang si Abraham, ay nandoon si Lazarus sa mainam na kalagayan, at yung rich man ay kahit na yung tulo ng tubig, di ba? Yung drop of water ay maano lang yung kanyang kauhawan. Okay? Nauhaw ako. Yan po ang kahalagahan ng tubig. Di po ba? At Thank you, kapatid. So, yun po ang pagdadalhan ng lahat ng mga wicked people o hindi mananampalataya doon sa lugar ng Hades. Unawain po muna natin ito. Kabaliktaran po ang pangyayari actually doon po sa rapture. Sa rapture po, ang mga mananampalataya, di po ba? Sinasabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17 na darating ang Panginoong Hesus at nasa alapaap at ano ang mangyayari? Yung mga unang bubuhayin, yung mga patay na mananampalataya. And then the next, yung mga buhay pang madatnan niya ay sasalubong doon sa alapaap. And that is the rapture. Kumbaga, ang mga mananampalataya ay sasalubong doon sa alapaap, doon sa pagsalubong ng Panginoong Hesus at dadalhin sa kanyang kaharian. While on the second coming of the Lord Jesus Christ, kabaliktaran, sapagkat ang mga masasama o mga unbeliever ang siyang kukunin, hahablutin, at saan dadalhin? Doon sa lugar ng Hades. Yun po ang dalawang comparison, kabaliktaran, mga kapatid. Titingnan po natin, i-compare po natin yung verse 39 and verse 40 hanggang 41. Yung pong salitang taken. In verse 39, and they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be the coming of the Son of Man. Itong salitang took dito sa verse 39 ay ginamit ang general sense ng Greek verb na airo.
A-I-R-O. Okay? Airo. Can be accurately be translated, takes away. It's general sense. Kumbaga, yan yung salitang took. While in verse 40 to 41 ay ginamit ang Greek verb sense na paralambano. Okay, what is that? Aggressively take. Alam niyo yung hablot? Sino po ang nahablutan dito ng kwentas, ng relo? Yeah, nakarelate kayo, di ba? Bigla na lang, hablot. Yan po yung nangangahulugan ng paralambano. And that is in verse 40 and 41. Okay? Now, para lalo nating maintindihan ay ganito. Yung simpleng ilustrasyon in Pinoy version, kumbaga. In verse 39, ang salitang took them away, ibig sabihin ay sila'y inagos ng baha. While in verse 40 and 41, anong ibig sabihin nan? Isa'y hinablot. Ang isa'y hinablot at dinala saan? Sa kaparusahan. Yun yung ibig sabihin nun. Naintindihan na ba natin? Amen. Salamat sa isa, nakaintindi. Now, take note of this. Pagkatapos ng tribulation at mawawala, or ang mga unbeliever will be taken out of this world at dadalhin na sa paraiso, not paraiso, dadalhin sa Hades. Okay? At sila ay naroon at maparusahan. Sino-sino ngayon ang maiiwan dito sa mundo? Kung ang mga unbelievers ay naroon na sa Hades, sa kanilang kaparusahan. Meron pa bang maiiwan dito sa mundong ito? Of course, ang mga anak ng Diyos, ang mga nagtitiis, ang mga nahirapan, ang mga pinaparusahan, yung mga nag-survive, kumbaga sa panahon ng tribulation, sila yung maiwan. At ano ang mangyayari? Lahat ng mga anak ng Diyos na maiiwan ay sila naman yung magtatamasa dito sa mundo. Why? Kasama ang Panginoong Jesus. At wala nang paghihirap. Because, when the Lord Jesus Christ Himself will rule, righteousness, goodness, blessing will be the main, mga kapatid, na maranasan ng bawat mga anak ng Diyos during those time after ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Makikita po natin na kabaliktaran during doon sa tribulation, ang mga anak ng Diyos ay maghihirap. At ang mga unbeliever at wicked ay sila yung magpakasasa. Sila yung mag-i-enjoy. Ngunit, at the end ng tribulation, pagdating ng second coming of the Lord Jesus Christ, ang mag-i-enjoy naman ay yung mga anak ng Diyos. Amen. Pero hindi kayo yun. Hindi tayo yun. Why? Ina-rapture ka na first. Di po ba? Maliban lang kung gusto mo na pumasok sa tribulation. At yun ay kapag may iwan na ang mga anak ng Diyos dito sa mundo, then magsimula na yung millennial reign of Christ. Ano yung millennial reign of Christ? It is 1,000 years na maghahari, magrurule ang Panginoong Jesus kasama ang kanyang mga anak. Kasama ang nag-survive doon sa tribulation. Sila yung kasama ng Panginoong Jesus na mag-i-enjoy. Sila naman yung makapag-Jollibee during those times. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo!
Although ibinigay ng Panginoong Jesus ang lahat-lahat ng mga signs at yung aktual na mga pangyayari sa hinaharap bilang kasagutan doon sa tanong ng mga disipulo sa Kanya, ay meron pa rin bitin. Di po ba? Merong bitin at walang specific na sagot doon sa katanungan na kailan nga ba babalik ang Panginoong Jesus? When will be the second coming? Dahil walang nakakaalam eh. Walang nakakaalam. Dahil dito mga kapatid, ano-ano ang mga ibinigay na command ng Panginoong Jesus? Ano-ano ang mga binigay na utos ng Panginoon sa mga anak ng Diyos? Makikita po natin, upang tayo po ay maging handa at hindi tayo malinlang at hindi tayo mahulog sa kaparusahan. 3 B, mga kapatid, ang ating pong titingnan. Na utos, it's a command ng Panginoong Jesus sa Kanyang mga alagad, sa atin na mga anak ng Diyos. Verse 42 to 43, ganito po ang sinasabi. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So, malinaw po sinasabi na ng Panginoon, utos ng Panginoon sa mga disciple, keep watch. Ano ang unang B? Be watchful. Dapat kayong magbantay, magmamatsyag. Sino pa ba ang nakapasok or nakaranas ng security guard dito? Wala. Meron. Praise God. Di ba ang trabaho ng security guard, kapag ikaw ay nasa, especially during night time, ikaw ay may binabantayan na isang building, ano ba ang karanasan mo, brooding? Doon ka, ikaw ang in charge during night time, at doon ka lang sa sulok, nakatulog? I'm sure, kung ikaw ay pinagkatiwalaan na bantayan mo ang building na ito, anong ginagawa? Anong gagawin mo? Di ba? Palakad-lakad ka, titingnan mo, nagmamasid ka, and you will be careful kung merong pupunta or merong magnakaw. That is how, kung paano magiging mapagbantay o mapagmatsyag. Sa pagbabantay, hindi literally, mga kapatid, na ang mga Kristiyano ay hindi na matutulog. No. Huwag niyong gawin yun, na hindi matutulog. Ngunit, spiritually, dapat nating bantayan at tiyakin yung ating mga sarili. Iingatan, carefully, nababantayan yung ating mga spiritual na buhay. Because Satan, siyang magnakaw, magwasak, pumatay, ngunit ang Panginoong Hesus ay naparito upang tayo ay bibigyan ng ng buhay na ganap at kasiya-siya. That is how, mga kapatid. Ito ang isa sa mga pangunahing katanungan kung paano tayo makapagbantay. Of course, marami. But ito yung pinakapangunahin na katanungan para tayo kung paano tayo magbantay sa ating mga buhay. Sigurado ka ba na ikaw ay spiritually ligtas? May katiyakan ka ba ng buhay na walang hanggan? Ito ang tanong na dapat nating masagot. Because ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam, mga kapatid. Ikaw at ang Diyos ang tanging, ang Diyos nakakaalam. Because bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi natin kita ang bawat puso ng bawat isa. Pero dapat natin siguraduhin at tiyakin. At ang tanong na ito, sigurado ka ba
na ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos? Sigurado ka ba na ikaw spiritually ay ligtas? Masasabi mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Na ikaw ay pinatawad? Na ikaw ay mahal ng Diyos? Yun po yung dapat nating bantayan, pagmamatyagan. Dapat i-check natin ang mga sarili. Sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, and yet, ano ang ating ginagawa? Na tayo ay Kristiyano, and yet, ano ang ating sinasabi? Na tayo ay isang Kristiyano, and yet, ano ang ating mga kaisipan pagdating doon sa iba? Do we really have the heart of Jesus, mga kapatid? Do we really have that kind of love? So, ito yung tiyakin, mga kapatid. Sapagkat, hindi sapat yung magsasabi na ikay Kristiyano. Kung hindi, makikita. So, dapat bantayan natin, mga kapatid. Check palagi. That is why, sabi ng Panginoong Yesus, keep watch. Keep watch. Mag-iingat ka sa iyong hakbang. Mag-iingat ka sa iyong mga sinasabi. At lalong tiyakin sa puso mo. Sapagkat, I'm sure and I believe ng isang tunay na Kristiyano na siya ay magsasabing Kristiyano, lahat ng lalabas sa kanya, maging sa bibig at sa isip, sa puso, mga kapatid, ay sigurado ako na yun ay puso ng Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. That is you. That is you. Ano ang application dito, mga kapatid? Be sure to accept Christ as Lord and Savior, to be saved and inherit heaven. Ngayon pa lang, kung ikaw ay may pagdududa, sasabihin mo sa sarili mo, ligtas ba ako? Be sure. If not, then kailangan mong tanggapin si Jesus. Dahil walang makapunta sa langit maliban kay Jesus. Di pa ba? Sabi ng John. No one can come to the Father except through me, sabi ng Panginoong Jesus. Pangalawang B, mga kapatid, na command ng Panginoong Jesus sa atin, sa kanyang mga disipulo. Be ready. In verse 44, ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus, so you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Darating ang isang oras na ang anak ng Diyos, sa kanyang pagbabalik muli, ay hindi mo ini-expect. Sa paghahanda, mga kapatid, ito'y nangangahulugan na action. Action. Kailangan mong kumilos at gumawa. Now, kapag ang isang pamilya ay naka-schedule or nakatakda na pupunta sa isang lugar para magbakasyon, ano sa tingin nyo? Ang bawat miyembro ng isang pamilya ay kailangan niyang mag-asikaso sa maraming bagay. Of course. Napanood yung Home Alone? Naiwan siya kasi nandoon. Wala siyang, di ba? Saan siya? Doon sa kwarto nagmumukbok. But that is accidentally. Hindi sinasadya. Dito, mga kapatid, kapag ikaw ay isa sa miyembro ng pamilya na nakatakda na pupunta na sa ganoong oras, mga kapatid, o sa ganoong araw, ang bawat pamilya ay busy yan, maghahanda ng kung ano-ano na kanyang ihanda para dalhin doon sa kanilang pagbakasyon. Amen. So, ang ready, mga kapatid, it's not like this. Ang ready, mga kapatid, ay gawa, it's an action. Walang nagre-ready na, sarap. Wala. Wala. Ang isang manampalataya ay hindi maaring walang ginagawa sa loob ng church. Hello?
Hello? Praise God. Kung ikaw ay isang miyembro ng pamilya sa isang local church, tungkulin mo na kumilos katulad ng sang-ayon or sang-ayon sa galaw na mga kapwa manggagawa. Why? Dahil kasama kang naghahanda. Diba, bawat isa sa atin dapat maging busy. Saan? Busy sa gawain. Di po ba may LG tayo? Pag yung iba sa atin, walang kusa. Kailangan pa merong mag-invite. Pero kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, brother, saan ba ang gawain ngayon? Brother, ano bang magagawa ko? Brother, ano ba ang dadalhin ko? Brother, may pagkain ka ba? Brother, magdadala ba ako ng sandwich? Magdadala ba ako? Marami. Meaning, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ay excited ka na gumawa. Excited ka na ikaw ay maging encouragement sa iba. Excited ka mga kapatid sa gawain. Hello? Saludo ako sa mga LG dito na puro lang kain. Saludo. Hindi na kailangan kalabitin ka pa. Huy, dito ka. Mayroon tayong gawain. Ikaw na mismo mag-present. Kailan ang gawain? Saan? May Jollibee ba? Yan ang tunay na Kristiyano. Yun ang naghahanda. Mayroong ginagawa. May action. Di po ba pagdating ng Panginoon? O anak, anong ginagawa mo doon sa lupa? Kumain. Uminom. Mag-asawa? Kumag ka! Application 2. Get involved to work in building God's kingdom. Pangatlo, the last but not the least, na command ng Panginoong Hesus. Be faithful. In verse 45 to 46, who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. Who then is faithful? Sabi ng Panginoong Hesus. Be faithful. Kung kayo po ay isang employer, ano po ang unang katangian at mahalagang katangian na hinanap nyo sa isang empleyado or sa isang aplikante? Okay, hardworking. Di po ba katapatan? Kapag wala nito ang isang empleyado, tiyak wala siyang promotion. Or kung hindi man, siya ay asistante. Meron po akong karanasan during 2015. Ako po ay isang sales that time, marketing. At meron po akong nakuha na project somewhere sa malayo papunta. Unahan pa ng Alba. At ang project po namin ay siguro mga 2 months or 3 months na matapos. Kailangan kumuha po kami ng mga workers, yung mga kung ano-ano, at amin pong hinahire. Alam niyo po kung saan po kami kumuha ng mga tauhan noon or mga trabahador? Diyan, punta lang kayo sa Lulu Manama. Lahat diyan naka-standby, okay? Marami dyan. So, kumuha kami. So, expect na makakatulong. So, sa trabaho, mga kapatid, siyempre, hindi ka naman lahat ng oras, nandoon ka sa tumitingin, sige, ganyan. Hindi. May time, of course. Ikaw ay wala. Mayroon kang kukunin, mayroon kang bilhin, at malayo pa naman yon. So, matagal ding bago ka makabalik. So, expect, mga kapatid, na
kapag wala ka, nagagawa na yung dapat na magagawa. You are expecting it na yung trabaho ay ganito. You are expecting na matapos ito. Pero, na-observe ko, pagdating ko, parang walang nangyari. Bakit? Pag wala ka, nagumpugan na sila doon, nagkukwentuhan. Pero pagka nandyan ka, kung ano-ano kulang na lang, hihilain ka. Kulang na lang na magpa-impress. So alam niyo na, huwag kayong pumunta doon. Ang kailangan ng Panginoon ay katapatan. Katapatan na kung saan kahit walang nakakita, walang nag-supervise, ginagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin. Application 3. Ito na tayo magtapos. Keep on doing even when nobody sees you. Keep on doing even nobody sees you. In conclusion, mga kapatid, dahilan sa hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus at katapusan ng mundong ito, we should be ready at all times. Now, ang tanong, handa ka na ba? A watchful, ready, and faithful servant is doing the things well, even in the absence of his master. Tayo po'y pumikit, mga kapatid, iyo ko ang ating mga ulo. Hallelujah. 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 Tiyak na babalik ang Panginoong Hesus, and yet, hindi natin alam kung kailan siya babalik. But we are assured na tayo ay nasa Kanya, na tayo ay kabilang doon sa pagdagit. And yet, even at this time, kung ikaw ay may pagdududa mula sa iyong puso na hindi mo tiyak na ikaw nga ay tunay na ligtas, even doon sa nasa mga live stream, mga kapatid, at ang sino man na nakakarinig ng mensaheng ito at hindi siya tiyak sa kanyang puso na siya nga ay ligtas at hindi niya masasabi na siya ay papasok doon sa kaharian ng Diyos, it's about time today. Let us examine ourselves. Let us examine our hearts. Each one of us, let us examine kung handa ka na ba. Even at this time, handa na ba tayo na sasalubungin ang Panginoong Hesus? At even yung pagdating, yung kanyang second coming. Kapatid, kung ikaw ay hindi tiyak, you must be sure, tiyakin mo. And one thing, sa iyong paghahanda, kailangan mong tiyak na tinanggap mo na ang Panginoong Hesus. Accept Christ as Lord and Savior, and you will inherit eternal life. You will inherit eternal life. Kung ikaw yun, mga kapatid, at kung handa ka, siguraduhin mo, at kung nais mo na ikaw ay makatiyak, tanggapin mo si Jesus ngayon. Tanggapin mo ang panawagan ng Panginoong Hesus. Sasabihin mo, kung handa ka, sasabihin mo ito, Panginoong Hesus, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Narinig ko, Panginoon, malinaw, na ikaw ay babalik muli.
narito po ako, Panginoon, makasalanan, hindi tiyak na ako'y makasama doon sa iyong kaharian. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Inaanyayahan kita na pumasok sa aking puso at ikaw ang maghari at ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hugasan at linisin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking karumihan na nagawa mula nung bata pa ako hanggang ngayon. Tinatanggap kita na ikaw ang aking Panginoon na tagapagligtas at ikaw ang maghari sa aking buhay mula ngayon. Marami pong salamat, Panginoon, sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Dalangin ko po ito, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God po. Pumalakpak po ang pinagpala po ng Panginoon. Hallelujah. Sa palagay ko po, uulanin po ng pagpapala si Pastor po sa araw pong ito. Bro. Amen. Dahil panay-promote niya ng Jollibee. Anyway, kidding aside, let me just give you, mga kapatid, o nga pala, kung sino po ang pinanagana po ng Panginoon sa kanya pong buhay, right after we have heard the Word of God for today, ay magpuri sa Lord. Yan. Yan po yung mithiin po natin sa araw pong ito na tayo po ay pagpalain po ng Panginoon. So, let me just read with you, mga kapatid, ang mga 8 items for our announcement for today. Ang una po, para po ito sa mga kababaihan, ito po ay Understanding Breast Cancer Awareness po. Facts and Myth, ito totoo nga ba or sabi-sabi lang? By Dr. Victor Gusali. Ito po ay ngayong araw po. Alas 3 po ng hapon, Baharin time, alas 4 po ng hapon, sa inyo po na nasa online, alas 4 po sa UEA, and then alas 8 po ng gabi, kayo po dyan na nasa ating pong bansang Pilipinas. Amen. At October 29, ngayon po, in the year of the Lord, 2021. Via Facebook and YouTube po ito. And then second thing, malapit na po tayo magkaroon po ng SOM. Ito ay School of Ministry. This will be coming soon. At ang nakatutok po dito natin po mahal na Pastor Romy. Yan. Kapag lumabas na po yan, alam na po natin kung sino po yung gwapong pastor na hahanapin po natin. Amen po? Mukhang ayaw kayong pumaya. Amen. Praise God. So, PBTS, Philippine Baptist Theological Seminary, ongoing na po yung enrollment. So, hanapin po natin si Pastor Freddy or si kapatid po ng Love de la Cruz po. Kids Church is looking for volunteers. Kung kayo po ay mayroong pagmamahal sa mga bata, sila po ay nangailangan po ng volunteers po para makatuwang po nila. And then Kids Church, once again, every Friday, beginning 12 noon po ito. At contact po natin if you are willing to become one of the volunteers at gusto nyong isama ang inyong mga anak, contact po natin si kapatid na Jamie Uka. Yan. At another pangilan po for volunteers, ito naman ay sa online ministry po natin. Alam po natin na napaka-effective at mahalaga po yung ginagawa po ng mga kapatiran dito sa online OLM, online ministry. At kung kayo po interesado, kayo po ay medyo bihasa on the technical side, send your email to bcf.olm@gmail.com. Ulitin ko po,
If you are interested, send an email to bcf.olm@gmail.com. At ito naman, sino po yung nakanood ng teaser kay Pastor Daniel? Isa lang. Sabi nga, tuwing umaga po ito, pagkagising ninyo at pagkatapos humikab at pag unat-unat po tayo, yan din po yung naghihintay po yung manna for the day. Yan. At bago tayo maglaan ng oras po natin, hintayin po natin yung liwanag na nakita po ni Pastor Daniel. Joke lang po. Okay, so that is manna for the day. Tuwing 6:00 po ng umaga po ito. And then lastly, mga kapatid, ang ating pong OPM. Sino po yung madalas na present sa OPM? Yan. Napakahalaga po, iisa po. Salamat po sa isang kamay, 2. Tayo po ay, kung mayroon po tayong oras, itabi muna natin yung, ang tawag dito, crash landing, K-drama, at ilaan po natin yung panahon po natin upang makisama po tayo sa oras po ng panalanginan. At ito po ay nag-i-start po ng 9:00 po ng gabi, except for Thursday po ng gabi dahil mayroon po mga Bible study ang mga ibang area po. So let's all stand, mga kapatid. Yun po yung 8 na bagay na tandaan po natin every week. Ito po yung mga activities po natin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, sa oras pong ito, alam po namin ang ipong presensya ay patuloy mong pinapadaloy sa bawat puso namin, Panginoon. And we have been so blessed right after we have heard your word, O God. It seems that for the past 3 weeks, Panginoon, these messages is keeping us awake, Panginoon, spiritually, Panginoon. Binubuhay mo, binibigyan mo ng pag-asa ang ayon pong pananampalataya, Panginoon, upang sa ayon pong paghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ay masumpungan mo, Panginoon. Makita mo pa rin kaming gumagawa sa iyong gawain, Panginoon. Nananatiling tapat at nananatiling nagdilingkod sa iyo, Panginoon. At sa ating pong patuloy na paglabas po sa bulwagang ito, in this sanctuary, naway maranasan po natin, kapatid, ang reminders po ito mula sa salita po ng Panginoon. Let the Word of God dismiss us at hayaan po natin na ito ay damhin po natin sa ating mga puso upang ang Diyos, pamagitan kanyang pong Espiritu, ay gamitin po tayo upang maibahagi po natin ang balita ng kaligtasan sa ibang makakilala po natin. Kaya ngayon, mga kapatid, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forever. At ang pinagpala ng Diyos ay magsasabi po ng Amen. Hallelujah. Okay po, habang tayo pa ay lumalabas, iwasan na po nating maggrupo-grupo immediately. You are my only hope, and there is no one else, my refuge and
my strength, my very present help. So let the mountains fall and let the oceans roar. Safe in your hands I am secure, because you're in control. Lord of heaven, mighty in power on the throne. Glorious King, reigning forever. Yes, I know. Sovereign God, you are in control. Faith unshaken, confidence in you alone. Sure foundation, keeper of my soul.